school today. May I call on to Deacon Ira to open us in prayer. At isang mapagpang. Hindi ba ako? Malinaw? Hindi po ba ako? Yes po, Deacon. Hindi nagtitigil. Sige, tayo po ay magbukas sa panalangin. Purihin ka, makang Diyos, kabutihan niyo at may panakilaan. Ang araw na to ay pagsamba at pagpuri sa pataas-taas ng pangalan. Muli, Panginoon, sa gitnaman ngayon, problem kami sa connection. We thank you na kayo ang Diyos namin nagbigay ng bawat paraan, Panginoon, para makapagp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 apag
ngayon, pangulit mo kung galing sa pag-asa tayo, at patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa iyong harapan, at linisin niyo kami. At narapatin niyo po kami na sumambat sa inyo at maging tapat sa inyo, Lord, sa aming pagbibigay sa inyo, sa aming sarili. Ito namin sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, we will proceed na po sa pakikinig po sa turo ng Diyos ngayong Sunday sa pamamagitan po ni Pastor Gary. Okay, good morning to everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. So dahil ako lang na praise God. Dahil po internet connection problems ay patuloy pa rin po tayong binibigyan ng ways ng Panginoon for us to gather ourselves together. Continue worship the Lord in this day. Okay, so sa ating pong morning. So since nasimulan po ni Brother Dan yung topic tungkol sa church. So I was informed na touch ko na natalakay yung pagsisimula ng church. So pagpapatuloy po natin, but then this time ang nais ko pong pag-usapan patungkol po sa church ay yung kanyang marks, the marks of the church. Okay, so yan po yung ating topic this morning sa ating pong Sunday school as we talk about the church. Okay, so actually ito po ay taken from the systematic theology book na sinulat po ni Berkhoff. So kaya napakahaba po nito ng part na ito tungkol sa church. But then I choose to topic this morning yung part lang po na kung saan yung about the marks of the church. Yung mga palatandaan ng simbahan. Actually, yung iba pong mga theologian o yung mga sumulat po ng systematic theology, kanila pong nilalagyan ng emphasis na sa kanila pong paglalagay ng marks of the church instead of marks of the church ay yung sinasabi po nila yung the marks of the genuine church. So kasi sa sa panahon natin ngayon, there are many churches claiming that they are the true church at nangunguna na po dyan yung Catholicism. Sila po yung talagang nag-claim that they are the true church. And then sa atin dito sa Pilipinas, nariyan po din ang INC na sinasabi naman nila na sila yung tunay na iglesia. Kaya nga ang hindi daw pumasok sa kanilang simbahan ay hindi maliligtas, So through joining their church, yung kanila pong tinuturo na masave yung isang tao, yung isang makasalanan.
And then around the world, marami pong nag-claim that they are the true church. But then as we study, as we take a closer look doon po sa kanilang teachings, sa kanila pong practices, ay makita po natin na napakarami na po ngayon ng confuse at nakaka-deceive ng mga churches. So that's why it is very important to know about the marks of the true church or the genuine church. So sa sa pagpapatuloy natin, unang bahagi po ng ating rito, tatalakayin, yung the marks of the church in general. The marks of the church in general. So under po ng natin ito, ng tatalakayin natin ito, yung the need of such marks, yung pangangailangan po ng palatandaan ng isang totoo na simbahan. Dahil kagaya nga po ng nabanggit mo kanina, napakarami na po ngayong mga simbahan na nag-claim that they are the true church, but then they are teaching errors. Sila po ay nagtuturo ng mga mali na katuruan na hindi po naayon sa salita ng Diyos. So gaya nga po ng ng sabi ni Berkhoff na sumulat itong systematic theology na ginagamit ko po. Sabi niya, little need was felt for such marks as long as the church was clearly one. But when heresies arose, it became necessary to point to certain marks by which the true church could be recognized. So napakahalaga po na ang mga patandaan na ito na ating pong malaman. Okay. So lalo na po nag-start to in 1517 or in 1715, doon po sa panahon ni Martin Luther, na kung saan because of the persecutions during that time, persecutions na sa mga Christians at maging sa Biblia, ay sinubok po ng mga against sa ating Panginoon sa Christianity na i-erase yung yung Biblia. Mawala yung Biblia po, yung pagkakaroon ng Biblia ng mga Kristiyano. So dahil po sa persecution na yon, there are many churches na kung saan ay hindi na po talaga tinuturo yung salita ng Diyos. At dahil doon, sabi nga po ni John Wesley, I think, na yung paglayo sa banal na kasulatan ay simula ng mga kamalian ng ng pagtuturo sa loob ng simbahan. So sa panahon po lamang po ng early church, particularly sa time ni Martin Luther, na kung saan doon po naganap yung tinatawag na Reformation, napakarami na po mga churches na kung saan ay lumilihis na po sa tinuturo ng banal na kasulatan dahil sa kawalan po ng availability ng Biblia during the time. So nandun po yung paghihigpit talaga na kapag makita ang isang ang isang Kristiyano na may hawak na Biblia ay pini-persecute, hinuhuli, some of them ay ginagapos sa gitna ng plaza at sinusunod. So yung iba't ibang uri po ng pag-persecute sa mga believers noon. But then, in the person of of Martin Luther, na kung saan siya po yung gumawa ng 5 theses
upang i-refute yung tinuturo ng Catholics during that time sa kamalian ng teaching ng ano po no ng Catholicism. So ito po yung ano din yung isang ano ngayon pamilyar o kilala sa ano po no sa grupo ng mga reform yung five solas yung five solas. Okay, so several of them ng five solas na yun ay yung ano po no faith alone, grace alone, Christ alone, and then yung ano pa ba yung ibang ano doon? So yun ano yung three of five solas na ano po no na ginawa ni Martin Luther upang i-refute po yung mga wrong teaching or errors ng Catholicism. So kasama po ng ano na to ng thesis na ginawa ni Martin Luther and ano po no in 1517. So kasama po doon yung pagbibigay niya ng mga marks ng tunay na simbahan. Okay? So and ano po ano pangalawa pagdating po sa marks of the church, pagdating po sa Reformed theology, una ito po yung ano no yung unang mark ng tunay na church. So yung about the preaching of pure doctrine of the gospel. About the preaching of the pure doctrine of the gospel. Yung tunay po na pagtuturo ng ano po no ng tama ng malinis na doktrina ng ebanghelyo. Ngayon ang mga ano po nito yung mga promoters during the time yung unang ano na to mark. So ito po ay it came one by one po ano sa magitan po ng mga naunang mga ano po no mga believers na kung saan ay nanindigan sa katotohanan. So sa ano po no sa first mark na ito about the preaching of the pure doctrine of the gospel, yung nanguna po dito upang linawin, i-clear po yung ano na to, yung teaching na ito pagdating po sa mark of the pure church or the genuine church. Una si ano po no si Beza. And then si Alsted. Yan po yung mga promoters ng ano na to ng first mark of the true church. And then si Amesius. And then si Hydanos. And then si Maricius. So yan po yung mga ano po promoters ng ano na to ng first mark of the true church. And then the second one na mark ay yung pure preaching of the word and the right administration of the sacraments. Pure teaching of the word and the right administration of the sacraments. Yung malinis na ano po tuturo ng salita ng Diyos at yung tamang pagsasagawa ng mga sakramento. Okay? And then yung mga ano naman po dito, ang mga promoters po nito ay sina John Calvin, and then si Bollinger, and then si Sancaios, and then si Junius or Honius, and then si Gomaros, at si Maastricht. Yan. So yun po yung mga yung mga nagsulong ng pangalawang ano na to. Nagsama-sama upang magawa po yung ano na to no. Second mark of the true church. And then the third one na ano po no na mark of the true church ay yung the faithful exercise of discipline.
the faithful exercise of discipline. Yung sa madaling sabi po, yung tinatawag po natin na church discipline, no, sa simbahan. So yung ano naman po nito, nagsama-sama po upang mabuo yung ano po yung third mark of the genuine church ay sina Hyperius, and then si Justin Martyr, si Orsinos, and then si Cassius, at si Heidegger, and then yung panghuli si Vendelinos. So sila po yung mga nagsama-sama upang idagdag naman po yung third mark of true church, or yung genuine church. Okay, so yan po pagdating po sa Reformation, even though na there are there are groups who created the marks of the true church in the light of the Bible, or yung galing sa Biblia, yung kanila pong pagbuo ng ng mga marks na ito. But then in the group of Reformed theology, ito po yung kanilang binuo para maituro, maibigay sa church, nang sa ganun ay maingatan ito mula ang mga believers mula po sa sama o yung pagkaligaw sa magitan ng pagkasama nila doon sa mga churches na kung saan ay in errors. Sila po ay nasa maling mga katuruan. Okay, and then the second part ng natin na ito, ng pag-aaral about the marks of the church. So kanina, tinignan po natin yung the marks of the church in general. Now, let us take a look the marks of the church in particular. The marks of the church in particular. So atin pong bibigyan ng focus ngayon kung ano po yung ibig sabihin doon sa mga ginawa ng mga reformers na yon na 3 marks of the true church. So titingnan po natin una yung the true preaching of the word. That's the first mark of a genuine church. Yung nagtuturo nangangaral ng tamang salita ng Diyos. So sabi po ni Berko, this is the most important mark of the church. Yung preaching of the true preaching of the word. While it is independent of the sacraments, these are not independent of it. So the true preaching of the word is the great means for maintaining the church and for enabling her to be the mother of the faithful. That this is one of the characteristics of the true church. So ang po nito yung mga katuruan na ito tungkol po sa the first mark of the true church, and that is the true preaching of the word, ay binanggit mismo ng ating Panginoon doon po sa sa John chapter 8. So let us open our Bibles to John chapter 8 and let us read yung verses 31, 32, and 47. Okay, so John chapter 8. Mahirap i-assign natin pabasahin isa sa hindi nakaharap minsan. Okay na break na lang dito. Pwede mapasa. Ayun. Sige, siguro request ko si Deacon to read the verse 31 ng John chapter 8. John chapter 8, verse 31.
Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, then you are my disciples. Okay, thank you. And then sa verse 32, si Dr. Lourdes Lugo. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Okay, thank you po. And then sa 47, si Michael. Verse Yeah. 47. He that is of God, heareth God's word. He therefore hear them not, because we are not. Yan. Okay, so thank you very much po sa ating mga tagapagbasa ng mga verses na yan. So from that verses, makita po natin na dito po mismo sa banal na kasulatan ay pinakita sa atin o makikita natin kung gaano po kahalaga ang salita ng Diyos. And therefore, it is very important to preach and to teach it properly or correctly. So dahil po sa nabanggit diyan ng ating Panginoon. So preaching the word of God in the church ay napaka-importante. Napakahalaga po ng pangangaral, yung tamang pangangaral ng salita ng Diyos sa loob ng iglesia. Particularly sa time po ng ng early church, lalo na po doon sa time ni Martin Luther, na kung saan ay lumayo na po sa tamang katuruan ang napakarami po mga simbahan. But then in our generation, sa ating pong panahon ngayon, the same what is happening in 15th century. Ganon din po ang nangyayari ngayon. At ang deceiving ay napakalalaki na po ng mga churches ngayon na kung saan karaniwan sa mga tao tumitingin po sila sa sa panlabas. So makita nila na marami ang member ng church ngayon at napakayayaman ng mga member doon, the more na nagiging sa kanila, nagiging attractive sa kanila. And so, napaka-importante po na dapat ma-remind sa atin kung ano ba ang palatandaan ng tunay na iglesia, ng tunay na simbahan. And according to this verses na ating pong nabanggit, na kung saan ginamit ng mga reformers upang buuhin po nila yung 3 marks na ito, makita po natin na the first mark of the true church is the true preaching of the word. So kaya ito po yung napakalagang ingatan ng mga simbahan, yung pangangaral po, yung tamang pangangaral ng salita ng Diyos. And then, the second mark of the true church is the right administration of the sacraments. The right administration of the sacraments. So sa po ba sa atin, ano na yung natutunan na natin when we say sacraments na dapat po ay ina-administer sa simbahan sa pangunguna po ng mga manggagawa, kasama po ang mga mananampalataya. So naalala po ba natin yung mga sa Protestants, mga Protestants sa Presbyterian, so na carried out pa rin nila yung terminology na sacraments. But then sa atin sa mga Baptist, tinatawag po natin dito na yung baptism at saka yung Lord's Supper, yung ordinances, 2 ordinances in the church. So ito po yung second
mark of the true church, yung the right administration of the sacraments. Okay, so paano po natin masisiguro na yung binuo po ng mga reformers na ito na marks upang makilala ng mga tunay na mananampalataya kung huwag ba na iglesia o tunay na iglesia ang isang simbahan. So gaya nga po doon sa first mark, makita naman po natin doon sa mga nabasa natin from John chapter 8 na mga verses na kung saan binanggit ng ating Panginoon ang kahalagahan po ng salita ng Diyos. So dito din po sa sacraments nito, yung ordinances na ating pong nakasanayan para naiintindihan natin, mas naiintindihan natin sa ating group. So ito din po ay nabanggit ng Matthew chapter 28 verse 19. And then sa Mark chapter 16 sa verse 15 and verse 16. And then yung yung baptism o yung Lord's Supper ay makita po natin doon sa Acts chapter 2 verse 42 and sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 30. So siguro request ko si Mr. Jem to read the Matthew chapter 28 verse 19. And then si Ate Lulu sa Mark 16, 15 and 16. So wala mo na si Ayan. Okay, so napaka-linaw na bago po basahin ni Ate Lulu yung Mark 16, 15 and 16. So dito makita po natin ang sinabi ng ating Panginoon ay nasa in the imperative mood na kung saan ito po ay command. Ito po ay utos. At ano po yung utos diyan ng ating Panginoon? Na baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan. So, yan po yung first ordinance of the church na upang ang isang simbahan ay tunay nga na siya ay totoo o tunay na simbahan ng ating Panginoon, nandun po dapat ang tamang pagsasagawa ng sacrament or ordinance, yung baptism. And then sa Mark chapter 16, verse 15 and 16. And he said unto them, we only purification of every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be. Okay, so thank you very much po kay Ate Lulu sa pagbasa din ng Mark chapter 16. So that two chapters o two passages makita po natin na ganun din po ang pinagbilin o inutos ng ating Panginoon sa mga unang alagad. And it is continue on sa mga dumating o mga mga naging mga churches o mga mananampalataya sa sa pagdating ng mga bagong henerasyon sa iglesia. Okay, so and then sa Lord's Supper naman po sa Acts chapter 2 verse 42. And then sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 30.
So, hindi nga po si, hindi ko po yung si Wayne. Wait, si Ate Wayne. Si Sister Wayne. Sige po. Sila yung sipanatiling matibay sa dulo ng sa pagsama-sama at utol-utol ng inahat mga panalangin. Yan, thank you very much po. And then, yung madalas ko pong o lagi ko pong binabasa, every time na nagkakaroon po ng Lord's table or Lord's Supper sa church, dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 30. So dito naman po, ang bilin dito ni Apostle Pablo, beginning from verse 11, sabi po dito, nevertheless, the Lord. So sa 1 Corinthians chapter 11 sa 23 hanggang 30. Sabi ko dito, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. So take notice po dyan yung yung words o yung phrase dyan ng ating Panginoon na sabi po dyan, do this in remembrance of me. Again, just like doon po sa sa Great Commission na binigay ng ating Panginoon sa mga alagad, yung mood po ng doon ng salita ng Panginoon ay nasa command. The same po dito sa binanggit ng ating Panginoon pagdating po sa pagbibigay niya naman ng utos o sa dito sa pagsasagawa ng Lord's Supper ng mga mananampalataya. Ang po dito, ang mood din po ng binanggit dito ng ating Panginoon, ang pagkasabi ng ating Panginoon, ito po ay utos sa mga alagad. Do this in remembrance of me. So that's why it should be practiced continually in the church. At ang sabi pa nga ng Panginoon dito po, gawin ito sa pag-alaala sa Kanya. At patuloy itong gawin habang hinihintay ng bawat mananampalataya ang pagbabalik ng ating Panginoon. So ibig sabihin, habang hindi bumabalik ang Panginoon, there is no reason for the church to stop the practice, the administering of this sacrament or ordinance. Okay, so kaya sa mga reformers, ito po yung kanilang sa pag-aaral nila at ito po yung kanilang na buo na palatandaan ng isang tunay na iglesia sa gitna po ng napakaraming mga nakakadaya ng mga simbahan, ng mga iglesia sa panahon ni Martin Luther at maging lalo na sa panahon po natin ngayon. Okay, and then the third and last mark po ay yung the faithful exercise of discipline. The faithful exercise of discipline. Okay, so in Matthew chapter 18, verse 18, dito po ay nabanggit ng ating Panginoon yung yung pamilyar sa atin. Na kapag meron pong nagkaroon ng alitan sa pagitan ng magkakapatid o kapwa-miyembro sa simbahan, may mga steps na binigay ang ating Panginoon dito kung paano mo nang solve yung problem. And then yung pinakahuli na po noon, kung sakaling hindi daw po talaga makikinig sa iglesia ang isang nagkakasala na miyembro, ay ituring siya na isang hinted. Sa sa INC, yung tinatawag nila na tiwalag. Ititiwalag. Okay?
And then sa 1 Corinthians chapter 51 o sa chapter 5 verses 1 to 5. Okay, so ano natin ulit. So kanina si Sister Wick ay ano no, Tagalog Bible yung kanyang gamit. Pwedeng ano yun ulit, pakibasa po yung 1 Corinthians chapter 5 Verse 1. verses 1 to 5. Sa kasalukuyan, nakapalitan wala kahit sa at kayo'y mga magkakakalando at hindi ko upang alis sa gitna ko ang nagawa ng buwang. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan niyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Aking namin nagulat ang aking ito nagulat sa aking nagawa. Sa pangalan ng ating Panginoon, at katipon kayo at ang ating espiritu na nagdala verse 5. Upang ang ganyan ay ibigay sa katawan upang ang espiritu ay maligtas sa ating Panginoon. Yan. Okay, maraming salamat po. So, dyan, makita po natin ano, yung early church, they are practicing church discipline. And so, the churches today, ang mga simbahan po ngayon ay nararapat po na ipagpatuloy ang ano po ano, ang pagsasagawa ng tinatawag po natin na church discipline. And then sa ano po ano, sa Revelation na lang, verse 2, chapter 2, verse 14 and 15. And then hanggang 20 na lang para isang basa na lang siguro. Tingnan natin yung pinakabata para ano, madali niyang makita. Ano na mabasa naman si Michael, ano natin, guys natin to read. Revelation chapter 2, verse 14 to 15, and then verse 20. Revelation 2:14. But I have a few things against, because thou hast dared not to the doctrine of Balaam. So they lack to cast a stumbling block before the children. These things sacrifice unto idols. So still also the doctrine of evolution, which they verse 20. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that religion which calleth itself a passion, to teach and to my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. Yeah, okay, thank you very much. So dito makita po natin ano, yung mga verses na kung saan ay malinaw pong nakita natin na sa mga reformers din po, since na they are ano no, they are theologian, they are into deep study of the Word of God. So kaya po nila naangkol na to, na nagawa yung ano na to, yung 3 marks of genuine church. So dito makita po natin sa faithful exercise of discipline. Sa particularly dito po sa Revelation, yung ano po dito no, yung sinasabi nito ng Panginoon sa pagsasagawa po ng pagtutuwid sa isang iglesia is to maintain the purity of the church. So kaya ito po yung sinasabi ni ni Jude sa ano po ano sa verses 24 to 25 nasabi niya dito, now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. Yan, particularly sa verse 24. So dahil po ang ating Panginoon ay kanya pong nilinis ang iglesia sa magitan ng kanyang banal na dugo,
At nais, according to Jude, nais po ng Panginoon, kalooban ng ating Panginoon, na maipresenta ang iglesia na walang dungis sa presensya ng kaluwalhatian ng Diyos. No? So, kaya ito po yung in-advocate ng mga reformers na magiging na magiging palatandaan ng tunay na simbahan. So again, ito po yung yung faithful preaching of the word, or pure preaching of the word of God. And then yung right administration of the sacraments or ordinances. And then yung faithful exercise of church discipline. So yan po yung marks of the true church. Okay, so sa ating pong bago tayo magtapos, baka meron po kayo mga gustong itanong o idagdag sa ating pong mga tinalakay sa about the marks of the true church. I'm just wondering regarding the preaching. I believe, and I heard it before from teacher Janice, that there is such a thing as election, which means that before I was born in this world, God knew already that I'm saved. So why do I have to preach or heal? Do I need to preach? Yes, because I know that the person might not be saved because she's not elected. Amen. So that's a very good question. Yan. So yan po yung struggles ng ng ibatil. Kaya may mga churches na kung saan ay they fall into the temptation not to go and preach the gospel anymore. So sa naman po kasi sa pagdating po doon sa sa sinabi ng banal na kasulatan na the Lord or God elected already before the foundation of the world souls that will be saved, yung mga kaluluwa na maliligtas. So bakit tayo pa mag-preach? Siguro I will direct to the point po kasi ultimately po yun po yung Great Commission ng ating because of the Great Commission, yung go and preach the gospel. Matthew 28. So Even to those who are not selected. yeah, even to them. Kasi I think si Martin Luther o si Martin Lloyd Jones ang nagsabi na elected Christians or yung mga pinili na ng ating Panginoon has no stripes in their back. Ibig sabihin niya kasi walang mga palatandaan na visible natin makikita kung sino yung elected ng Diyos. Yeah, but when I share a gospel, there's something that's acting as hardship. I cannot convince. Maybe she is not selected. Yeah, that's right. I have a friend now who is dying at stage 4 cancer. And yesterday we prayed, but still, he liked the rosary. So I gave him the rosary from is it? I was talking to Sister that I gave the rosary, but I told her that the rosary did not save me. But we still pray. Okay, so napakagandang experience na i-share po ni Doc Norby. So ang dapat kasi din sa bawat Kristiyano, ang dapat unawain natin. Not all will be saved. Hindi po lahat maliligtas. And therefore, when we share the gospel,
to the people, and then yung response po nila ay hindi tatanggapin yung ating binahagi. Do not be discouraged. Do not be discouraged. Let us understand. Kasi ang sinasabi ng Biblia, once na tayo po ay magbahagi ng salita ng Diyos, there are people talaga na hindi tatanggap. And usually, yung mga totoong pinili ng ating Panginoon, once na marinig nila ang gospel, those are the people will respond. Yun po ang mga tutugon doon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya, ang simple po na dapat natin itindihan, mas na yan ay hindi nag-respond. Then yun po ang marahil na magiging reason talaga nun. Even though na sometimes hindi pa time doon sa na yun, sa isang tao na yun na tutugon sa ng ating Panginoon, sa gospel ng ating Panginoon. But then, yun nga po yung dapat maging comfort sa atin na hindi po tayo ma-discourage, hindi po tayo hindi po tayo manghina to the point na mawawala na tayo ng gana na ibahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon kapag hindi nag-respond yung ating binabahagi. Unawain po natin. But there are times that we are too judgmental. Sometimes they will just attend just to eat. And other members will say, oh, umattend dyan kasi may pagkain. Pero pag wala na, hindi na-attend. There are things like that. Meron mga ganun. Or, attend lang, and then hirap ka na ma-convince, then pag mo, hindi naman sasama. So, Bakit mga ganun? Sasama isang beses, then ayaw na. So, naalala niyo po ba yung parable Para mo sa city. yung good soil. It's soil by spoil, not spoil. So, yun po. Naunawain natin mula dun sa parable na ng ating Panginoon that there are people na gaya po sila ng mga buto o lupa na kung saan o yung buto na kung saan ay nahulog doon sa mga tinikan, sa mga batuhan. At yung tinutukoy ng ating Panginoon doon, yung ganung uri po ng mga tao ay hindi tunay na tumanggap sa salita ng ating. So ang sabi doon ng ating Panginoon, sandaling tumubo. Now that I know, now that we know, alam mo parang hindi siya pinili, am I going to invite you? Kahit alam mo parang ayaw na, parang the way I judge her or him, parang Sige, bigyan natin ng si Ate Jen. Pagkakataon para mag-share ng kanilang thoughts. Bilang kayo pakinggan niya yung salita. Marilisip ito pang i-share sa Romans 10, 15 verses. And how shall we preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach and bring glad tidings. So, but they have not all obeyed the gospel. Nag-obey na gospel. Isaiah says, Lord, who has believed our report? Isaiah, pinuha niya to, pero tatangin din siya na itong maniniwala ng mga sinasabi ko. Kada ng 7. So, then,
comment by hearing and hearing by word. Walang makakarinig. And kung walang makakarinig, walang faith. But I say, from they that faith, yes, really, the sound that came to all the earth, the birds, in the world. But I say, did not Israel know, first Moses said, I will provoke you in jealousy, by then are no people and fire. Okay na. Basta yun yung 17 and 18 very important. Hindi hindi magkakaroon ng faith ng tao. Kung hindi na narinig yung word nito. Kung walang nag-preach, walang mag-preach. So, we keep on inviting or kung hindi mo dito mag-share the word, then bring that person to someone and through contributions to that, pray to that person and pinigay sa inyo nila yung word of para sa tao. Keep on praying. Ayun po. So, yun po, no, yung malilinaw po ng mga binanggit sa Banal Silatan. And then yung ultimate nga na natin, na motivation to continue on sharing the gospel is because the Lord Jesus Christ commissioned us to go and preach the gospel. You know? Yun po yung pinaka-ultimate na motivation natin. And then, dito nga po sa na-share ni Sister Glenn, na paano silang mananampalataya kung walang dadala ng salita ng Diyos sa kanila, gospel. Okay, so si John MacArthur, sabi ni John MacArthur, sa kabila ng lahat na may pinili ang ating Panginoon. But then we have to share pa rin yung gospel. Dahil kagaya ng sinabi ni Lloyd Jones, na wala pong mark o wala pong tatak o palatandaan ang mga elected. So kaya i-share lang natin ang gospel. At ang dapat na magiging comfort natin para hindi po tayo madaig ng distances, mas na ang distance po sa atin ay hindi tinanggap ng ating sinner na ebanghelyo ng ating Panginoon. So, ang ating pong dapat na maging comfort, as long as we obey what the will of the Lord for us to go and preach the gospel, we glorify Him. Nabibigyan po natin ng kaliwanag ni regardless kung ano po yung response ng mga tao. Kasi minsan, yung tawag doon, yung result-oriented. Yes. Di ba? Kapag sobra po tayong result-oriented at hindi lang natin binibase sa kung ano ang binanggit ng Biblia pagdating sa ating motivation sa pag-share ng gospel, then discouragement will came in talaga sa atin. Papasukin talaga tayo ng discouragement. While kung ang ating pong motivation ay gagawin po natin yun dahil nais natin sundin ang focus ng ating Panginoon. And eventually, mag-glorify ang ating Panginoon. So we are for the glory of the Lord. Then ang laki po ng lakas, napakalakas po ng isang Kristiyano to overcome yung mga discouragement dala ng mga negative na response ng mga tao. Okay, so kaya ultimately yung ating po dapat introduce ay gagawin natin because this year for glorify Him.
So, ano pa siguro? Wala pa tayo. Okay, sa das na tayo. May pagwento. Sige, sa das na rin niya, may gusto yan. Sige po. Baka may gusto sa inyo mag-ano. Ano kasi, Mr. D, yan pa nag-ano kayo, may po kayo. Hello po, magandang umaga. Sige po. Pwede pong sumali? Sige po. Hindi, medyo na ano lang din po ako dun sa isang tanong kanina. Kasi actually, tanong ko rin po yan. Yung kung nakasulat naman pala sa Bible na before the foundation of the world, kumbaga, nandun na yung may pinili na yung Panginoon. So bakit pa natin kailangan gawin to? Parang bakit kailangan pa tayo magtrabaho? Parang ganon. So parang dun sa kasi upon learning po, parang nakita ko dun yung sabi nga ni Pastor Gary na na yung Great Commission. Kaya meron po tayong Great Commission kasi para hanapin lahat ng mga elect na yon na makarating sa kanila yung mabuting balita na yon at ma-open up yung kanilang learnings as well as yung puso nila. So parang 'di ba ang nakasulat din naman po sa Bible na lahat ng tao po is dead. Kumbaga, nung isinilang pa lang sila, patay po tayong lahat sa kasalanan. So, kumbaga magkakaroon lang naman tayo ng, mabubuhay lang naman tayo upon, kumbaga pag tinanggap natin si Jesus Christ sa puso natin. So, doon lang tayo magkakaroon ng panibagong, di ba yung new creature, parang dalawa kasi po yung nasa personality ng tao. Kumbaga merong old at saka yung new. So, once po na naging Christian na po tayo, so nababago na po yung nandito sa kalooban natin. Although nagkakaroon pa rin po ng struggle dahil nandito pa rin po tayo sa katawang lupa po natin. So bakit po may Great Commission? Kasi parang kailangan kasing makarating doon sa elect na yon na pinili siya. So kailangan niyang marinig yung salita ng Panginoon. Kaya kailangan makarating yun sa kanya. Kaya binigyan tayo ng command na kailangan nating ipamahagi or ibalita yung mabuting balita na yon. So parang dun yung kasi minsan natanong ko pa rin paano yung mga nandun sa mga remote areas or dun sa mga bundok na wala namang mga katulad ng social media, anong mangyayari sa kanila? So sabi kasi naturo din sa akin ni Pastor or sa amin ni Pastor na gagawa ng paraan ng Panginoon na makarating sa kanya yung balita na yun. Yun lang po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Okay, so thank you so much sa ating pong sama-sama na pag-aaral sa ating Sunday School. I hope and I pray na tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon ng patuloy po na karagdagang kalaman sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. So dito tayo siguro tatagal. Tayo po ay magwakas sa panalangin sa ating po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon as your true church, O Lord. Ay hindi po pinababayaan Panginoon na ang kami po ay hindi bigyan ng mga palatandaan gaya po ng aming pinag-aralan Panginoon upang aming pong makilala o Diyos at kami po ay maingatan Panginoon mula sa pagkaligaw Panginoon sa magitan ng pagsama sa mga iglesia na kung saan ay hindi na po nagtuturo ng tama mula sa salita ng Diyos. At kami po ay iyong patuloy na tinutulungan Panginoon bilang pagkapadama mo ng iyong pong pagmamahal sa amin na naroon ang iyong malasakit na kami ay ayaw mo pong mailigaw Panginoon ng mundo po sa magitan ng mga huwad ng mga iglesia Panginoon na nasa aming paligid ngayon. Ama, tulungan po kami na ang mga palatandaan nito ay patuloy po namin
i-observe sa amin po, sa kanya-kanya po naming simbahan, Panginoon. Gaya po, Panginoon, ng tapat na pagtuturo ng iyong mga salita, Panginoon, at gaya po ng pagsasagawa, O Diyos, ng mga ordinansa ng may katapatan, Panginoon, habang hinihintay ka namin, O Diyos. At tulungan mo rin po kami, Panginoon, na upang maingatan at mapanatili ang kalinisan ng Iglesia mo, Panginoon, ng tunay na simbahan ng Panginoon sa Kristo, ay patuloy po namin isagawa, Panginoon, ang pagtutuwid, O Diyos. Ang uri ng pagtutuwid, not to condemn, but to restore yung mga nagkakasala o nagkakamali po namin mga kapatiran, Panginoon, sa loob ng Iglesia. Pagpalain mo nawa, O Diyos, patuloy ang mga Iglesia ng Panginoon, kagaya po ng IDF, ng First Baptist Christian Fellowship, at maging ng Kabuko Christian Fellowship, at may pa natin mga kapatiran sa iba't ibang simbahan, lalo sa iba't ibang dakot, Panginoon. Sa ito namin, ibinabalik ang lahat ng pangwalatian, at ito po ang aming samok at panalangin naman sa makapangyarihan ng pangalan ng Ating Kristo. Amen. Okay, magkakaroon po tayo ng meron po. Dito po nagtatapos ang ating